Handa na ba kayong malaman kung paano ba talaga pinapatakbo ng mga matatagumpay na tao ang kanilang yaman gamit ang lupa? Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 gintong aral na magbabago sa pananaw niyo sa pag-i-invest. Hindi lang ito basta pagbili ng lote. Pag-uusapan natin ang mga praktikal at legit na diskarte na swak sa budget nating mga Pinoy. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin na panonoorin niyo ito hanggang huli. Sa dulo ng ating talakayan, ibibigay ko ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magsisilbing susi para hindi kayo maloko at masigurong laging panalo ang inyong bawat sentimo. Kaya huwag kukurap ka-tips dahil ito na ang simula ng inyong financial freedom. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang kapangyarihan ng appreciation at pag-aari ng lupa. Ang investment sa lupa ay isa sa pinakasolid na paraan para mapalago ang iyong pinaghirapang pera dahil sa tinatawag nating appreciation o ang pagtaas ng halaga nito sa paglipas ng panahon. Isipin mo na lang na ang bawat square meter na binibili mo ngayon ay parang isang time capsule na nag-iimbak ng value na mas mabilis pang lumaki kumpara sa interest na ibinibigay ng mga regular savings account sa bangko. Sa ating bansa, limitado lang ang supply ng lupa pero ang demand nito ay laging tumataas dahil sa lumalaking populasyon at dumaraming development sa iba-ibang probinsya. Kapag nakakuha ka ng property, hawak mo ang isang asset na hindi basta-basta nananakaw, hindi nabubulok at hindi nawawala sa uso dahil lahat ng tao ay nangangailangan ng space para sa tirahan o negosyo. Ang sikreto ng mga mayayaman ay ang pagbili ng lupa habang mura pa ito at paghintay na ang paligid mismo ang magpataas ng presyo para sa kanila nang wala silang ginagawa. Para maging matagumpay ang iyong land investment, kailangan mong matutunan ang tamang strategic location scouting o ang paghahanap ng mga lugar na papasok pa lang ang development. Huwag kang tumingin kung nasaan ang sikat na mall o subdivision ngayon, kundi hanapin mo kung saan itatayo ang susunod na expressway, terminal o bagong municipal hall sa loob ng 5 to 10 years. Maaari kang magtanong sa local planning office ng munisipyo o mag-research tungkol sa mga road widening projects at future infrastructure plans ng gobyerno sa mga probinsya gaya ng Bulacan, Cavite o Pampanga. Kapag nakabili ka ng lupa sa mga sleeping areas na ito, siguradong madodouble o mahihigitan pa ang iyong puhunan sa oras na matapos ang mga kalsada dahil mas madali nang mapupuntahan ang iyong property. Ito ang tunay na definition ng pagiging wise na investor kung saan nauuna ka sa daloy ng oportunidad bago pa man ito malaman ng karamihan. Dapat mo ring maintindihan na ang lupa ay nagsisilbing pinakamalakas na inflation hedge o proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Mapapansin mo na kahit tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at gasolina, ang value ng lupa ay sumasabay at madalas ay lumalampas pa sa bilis ng inflation rate sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, hindi nababawasan ang purchasing power ng iyong pera dahil ang value ng asset mo ay laging updated sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya. Kung itatago mo lang ang 1 million pesos mo sa ilalim ng kama, pagkalipas ng 10 years ay baka kalahati na lang ang mabibili nito dahil sa inflation. Pero kung ibinili mo ito ng lupa, ang 1 million mo ay posibleng maging 2 million to 5 million pesos na. Ito ang dahilan kung bakit ang mga real estate investors ay hindi gaanong natatakot sa krisis dahil alam nilang ang lupa nila ay laging may intrinsic value na hindi kayang burahin ng anumang pagbagsak ng stock market. Bukod sa pagtaas ng presyo, may mga tax benefits at incentives ka ring makukuha bilang isang property owner na makakatulong sa pag-save ng iyong cash flow. Ang property taxes o yung tinatawag nating amilyar ay kadalasang mababa lang, lalo na kung ang lupa ay classified pa bilang agricultural or raw land, kaya hindi ito mabigat sa bulsa habang hinihintay mong tumaas ang value. Maaari mo ring gamitin ang iyong property bilang collateral sa bangko kung sakaling kailanganin mo ng capital para sa isang business expansion dahil mas mataas ang appraisal value ng lupa kumpara sa ibang assets. Ang pagmamay-ari ng lupa ay nagbibigay din sa iyo ng pagkakataon na ma-enjoy ang lower capital gains tax rate na fixed sa 6% kapag nagpasya ka ng ibenta ito sa hinaharap.
Sa ganitong paraan, mas malaki ang naitatabi mong net profit kumpara sa ibang uri ng investment na maraming hidden charges at monthly management fees na kumakain sa iyong kinikita. Kung titingnan natin ang historical trend sa Pilipinas, mapapansin mo na walang sino man ang nagsisi sa pagbili ng lupa 20 years ago dahil ang presyong mura noon ay ginto na ang halaga ngayon. Halimbawa, ang mga lupang dating tig 50 pesos per square meter lang sa mga liblib na lugar ay nagkakahalaga na ngayon ng 5,000 hanggang 10,000 pesos dahil naging bahagi na sila ng lumalawak na syudad. Ang ganitong pattern ay paulit-ulit na nangyayari at mangyayari pa rin sa mga susunod na dekada lalo na sa mga lumalagong bayan sa labas ng Metro Manila. Ang hamon sa iyo bilang isang ka-tips ay simulan na ang land banking ngayon habang kaya mo pa ang monthly equity o habang may mga murang offer pa sa market. Tandaan mo na ang pinakamagandang panahon para bumili ng lupa ay 20 years ago. Pero ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayong araw na ito bago pa muling tumaas ang presyo bukas. Aral 2, Make Your Land Work For You o mga cash flow strategy. Ang tunay na sikreto ng mga matatagumpay na investor ay hindi lang ang paghihintay na tumaas ang presyo ng lupa, kundi ang paggawa ng paraan para kumita ito habang hawak mo pa ang titulo. Maraming mga kababayan natin ang hinahayaan lang na tubuan ng damo o maging tambakan ang kanilang property na sa totoo lang ay isang sayang na oportunidad para sa passive income. Sa modernong panahon ngayon, kailangang maging practical tayo at isipin na ang bawat square meter ng iyong lupa ay dapat nagpapasok ng pera sa iyong bulsa para pambayad man lang ng amilyar o pandagdag sa iyong monthly savings. Ang konseptong ito ay tinatawag nating cash flow, kung saan ang asset mo mismo ang nagbabayad para sa sarili niyang maintenance habang ikaw ay natutulog o nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW. Huwag mong hayaang maging liability ang lupa mo na puro palabas ang pera. Gawin itong isang working asset na magbibigay sa iyo ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Isa sa pinakamadaling paraan para kumita sa iyong lupa, lalo na kung ito ay nasa probinsya, ay ang agricultural lease o ang pagpaupa nito sa mga lokal na magsasaka. Maaari kang makipag-deal sa mga local cooperatives o mga individual na naghahanap ng matatamnan ng mga high-value crops gaya ng sili, talong o iba pang mga gulay na mabilis anihin at ibenta sa palengke. Karaniwan sa ating kultura ang sistema na kabahagi, pero mas maigi kung magkakaroon kayo ng formal na kasunduan sa renta sa loob ng isang taon para sigurado ang pasok ng cash flow sa iyo. Ang maganda rito, hindi mo na kailangang maging eksperto sa pagsasaka dahil ang renter mo na ang bahala sa pag-aalaga ng lupa at paniguradong hindi ito mapapabayaan o mapapasukan ng mga informal settlers. Sa ganitong setup, napapanatiling malinis at produktibo ang iyong property habang ikaw ay tumatanggap ng rental income every harvest season o monthly, depende sa inyong napag-usapan. Kung ang lupa mo naman ay matatagpuan malapit sa mga mataong lugar, eskwelahan o mga opisina, maaari mo itong gawing parking space o kaya naman ay mini storage facility na napaka-in-demand ngayon. Maraming mga homeowners sa mga subdivision o dikit-dikit na kabahayan ang walang sariling garahe at handang magbayad ng 1,000 to 2,000 pesos buwan-buwan para lang sa seguridad ng kanilang sasakyan. Hindi mo kailangang magtayo ng mamahaling building. Sapat na ang patagi ng lupa, lagyan ng bakod, at konting gravel para hindi magputik kapag umuulan. Maaari mo ring lagyan ng mga temporary shipping containers o maliliit na bodega na pwedeng rentahan ng mga online sellers na nangangailangan ng space para sa kanilang mga stocks. Napakababa ng maintenance cost ng ganitong negosyo dahil wala kang babayarang kuryente o tubig na malaki. Pero ang balik sa iyo ay diretsong kita na pwedeng-pwede ng pambayad sa iyong mga monthly bills. Para naman sa mga ka-tips na may lupa sa tabi ng main road or highway, isa pang gintong oportunidad ang pagpapatayo ng mga commercial stalls o kahit simpleng pwesto para sa mga small businesses. Maaari kang magtayo ng mga nipa hut style na stalls na pwedeng rentahan ng mga nagtitinda ng prutas, karinderya o kaya ay mga vulcanizing shops at milk tea stands na uso ngayon. Ang kagandahan sa ganitong setup ay mobile o madaling baklasin ang mga structures kung sakaling magdesisyon ka ng ibenta ang lupa o gamitin ito sa mas malaking project sa hinaharap.
Bukod sa renta sa pwesto, maaari mo ring pagkakitaan ang iyong frontage sa pamamagitan ng billboard rights o pagpaparenta ng space para sa mga signage ng malalaking kumpanya. Dahil sa dumaraming sasakyang dumadaan sa mga kalsada, ang iyong visibility ay isang mahalagang asset na hinahanap ng mga advertisers. At maaari silang magbayad ng malaking halaga para lang mailagay ang kanilang brand sa iyong property. Panghuli, huwag nating kalilimutan ang modernong trend ngayon na staycation at camping sites kung saan ang iyong lupa ay pwedeng gawing isang event venue o outdoor destination. Kung ang lupa mo ay may magandang view, maraming puno o malapit sa kalikasan, maaari mo itong i-develop ng unti-unti bilang isang rustic photoshoot location para sa mga kasal o debut. O kaya ay isang eco-friendly campsite. Maraming mga taga-syudad ang uhaw sa sariwang hangin at handang magbayad para sa isang glamping experience, kahit simple lang ang mga amenities na ibinibigay mo. Ang kailangan mo lang ay creativity at tamang marketing sa social media para dagsain ng mga tao ang iyong property at maging source ng malaking income lalo na tuwing weekends at holidays. Sa pamamagitan ng mga ganitong praktikal na paraan, ang lupa mo ay hindi lang basta nakatambak kundi nagiging isang makina na gumagawa ng pera para sa iyong kinabukasan at para sa iyong pamilya. Aral 3. Paggamit ng good debt at leverage para sa iyong investment. Ang pagbili ng lupa ay hindi lamang para sa mga taong may milyon-milyon na sa kanilang bank account dahil sa tulong ng tinatawag nating leverage o ang paggamit ng pera ng ibang tao para makakuha ng asset. Maraming mga Pilipino ang natatakot sa salitang utang, pero kailangang maintindihan ng mga ka-tips ang pagkakaiba ng bad debt na ginagamit sa luho at ng good debt na ginagamit para sa investment na lumalago ang value. Ang leverage ay parang isang lever sa physics kung saan ginagamit mo ang maliit na puhunan para makontrol ang isang malaking property na hindi mo kayang bayaran ng cash sa ngayon. Sa pamamagitan ng tamang diskarte sa financing, maaari mong mapabilis ang iyong pag-asenso dahil nagagamit mo ang resources ng mga bangko o financial institutions para mapunta sa pangalan mo ang isang lupang tataas ang halaga sa susunod na mga taon. Ito ang ginagawa ng mga matatalinong negosyante kung saan pinapaikot nila ang capital para makakuha ng mas maraming properties nang hindi nauubos ang kanilang personal na savings sa isang bagsakan lang. Isa sa pinakamabisang tool para sa ating mga kababayan ay ang Pag-ibig Fund Housing Loan na nagbibigay ng pagkakataon na makabili ng residential lot sa napakababang interest rate at mahabang payment term. Maaari kang humiram ng hanggang 6 na milyong piso depende sa iyong sahod at kapasidad magbayad. At pwedeng bayaran ito sa loob ng 30 taon para maging magaan ang monthly amortization. Ang diskarte rito ay kumuha ng loan para sa isang lote sa mga emerging areas kung saan ang monthly payment mo ay halos katumbas lang ng gastos mo sa mga hindi importanteng bagay gaya ng madalas na pagkain sa labas o pagbili ng bagong gadget. Dahil fixed ang interest rates ng Pag-ibig para sa mga piling taon, protektado ka sa pabago-bagong takbo ng ekonomiya habang unti-unti mong nababayaran ang principal ng iyong utang. Ito ang pinaka-legit at secured na paraan para sa mga ordinaryong manggagawa na magkaroon ng sariling lupa na magsisilbing pundasyon ng kanilang yaman sa hinaharap. Bukod sa Pag-ibig, maaari mo ring paghambingin ang bank loans at in-house financing para makita kung alin ang mas swak sa iyong budget at timeline. Ang mga bank loans ay kadalasang may mas mababang interest rates kumpara sa in-house financing, pero medyo mas mahigpit sila sa mga documentary requirements at credit background check. Sa kabilang banda, ang in-house financing mula sa mga developers ay mas madaling applyan at hindi gaanong mabusisi sa papeles, bagamat karaniwang mas mataas ang interest at mas maikli ang terminong binibigay nila. Ang mahalagang aral dito ay ang paggawa ng iyong homework sa pamamagitan ng pag-compute ng total contract price kasama ang lahat ng charges para hindi ka mabigla sa huli. Ang pagpili ng tamang financing partner ay parang pagpili ng kasosyo sa negosyo. Kailangang sigurado ka na ang terms ay pabor sa iyong cash flow para hindi maging pabigat ang monthly dues sa iyong pamilya. Maaari mo ring gamitin ang konsepto ng equity o ang value ng iyong unang property para makakuha pa ng pangalawa o pangatlong investment sa pamamagitan ng refinancing. Halimbawa, kung bumili ka ng lupa 5 years ago,
at tumaas na ang appraisal value nito, maaari mo itong gamitin bilang collateral para makakuha ng panibagong loan na gagamitin mo namang pambili ng isa pang lote. Ito ang tinatawag na snowball effect sa real estate, kung saan ang bawat asset na nakukuha mo ay nagsisilbing tungtungan para makakuha ng mas malalaking oportunidad. Gayunpaman, kailangang maging maingat at disiplinado sa paggawa nito para hindi ka ma-over-leverage o malunod sa utang kung sakaling magkaroon ng emergency sa iyong income. Ang susi ay ang pagpapanatili ng isang healthy na debt-to-income ratio kung saan ang kabuuan ng iyong mga binabayaran ay hindi lalampas sa 40% ng iyong buwanang kinikita para manatiling secured ang iyong financial status. Isa pang practical na paraan para sa mga ka-tips na gustong makamura ay ang paghahanap ng mga pasalo o assume balance na properties mula sa mga sellers na kailangan ng mabilis na cash. Maraming mga tao ang nakapag-umpisa na ng kanilang down payment o equity pero hindi na kayang ituloy ang monthly payments dahil sa pagbabago ng plano o bigla ang pangangailangan ng pera. Sa ganitong setup, babayaran mo lang ang cash out na naibigay na ng seller sa discounted price at ikaw na ang magpapatuloy ng natitirang balance sa developer o sa bangko. Napakaganda nitong paraan dahil nakukuha mo ang property sa presyo na mas mababa sa current market value at madalas ay malapit na itong matapos o handa na para sa turnover. Siguraduhin lang na dadaan sa legal na proseso at may tamang documentation gaya ng deed of assignment at transfer of rights para maging protektado ang iyong pera at ang ownership ng lupa ay malinis na mailipat sa iyong pangalan. Aral 4. Legal safeguards at due diligence sa pagbili ng lupa. Ang pagbili ng lupa ay hindi parang pagbili lang ng gamit sa mall na pwedeng isauli kapag may depekto. Kaya napakahalaga na gawin ang tamang due diligence bago ka maglabas ng kahit isang sentimo. Sa Pilipinas, ang pinakaimportanteng dokumento na dapat mong makita at mahawakan ay ang Original Certificate of Title o ang Transfer Certificate of Title na may pirma ng Register of Deeds. Huwag kang papayag na photocopy lang ang ipapakita sa iyo. Kailangang i-verify mo ang authenticity nito sa pamamagitan ng pagpunta sa Registry of Deeds kung saan nasasakop ang nasabing lupa. Doon ay hihingi ka ng tinatawag na Certified True Copy para masiguro na ang titulong hawak mo ay tugma sa record ng gobyerno at para makita kung ito ba ay may mga encumbrances o pagkakasangla sa bangko o sa ibang tao. Ang pagiging mabusisi sa simula ay ang iyong pinakamalakas na shield laban sa mga scammers na nagbebenta ng lupang may problema o doble ang titulo. Bukod sa titulo, kailangan mo ring i-check ang tax declaration at ang status ng pagbabayad ng real property tax o yung tinatawag nating amilyar sa city o municipal assessor's office. Ang isang malinis na lupa ay dapat updated ang bayad sa tax hanggang sa kasalukuyang quarter ng taon dahil ang anumang unpaid taxes ay magiging utang mo sa oras na malipat sa iyo ang ownership. Hilingin sa seller ang tax clearance para patunay na wala silang arrears o utang sa gobyerno dahil kapag napabayaan ang amilyar, pwedeng i-auction ng lokal na pamahalaan ang lupa mo para mabayaran ang utang. Isang wise na hakbang din na i-verify kung ang classification ng lupa ay tugma sa gusto mong gawin, gaya ng residential, commercial o agricultural, para iwas sa sakit ng ulo kapag kukuha ka na ng building permit sa hinaharap. Ang pag-check sa records ng munisipyo ay isang legit na paraan para malaman kung ang seller ba talaga ang owner at kung ang property ay nasa loob ng tamang zoning. Hindi sapat na nakita mo lang ang mga papeles sa opisina. Kailangang magkaroon ka ng actual site visit o ground truth para makita ang totoong kondisyon ng property na balak mong bilhin. Maraming mga buyer ang nabibiktima ng table selling kung saan maganda ang drawing sa mapa pero pagdating sa location ay baha pala, may nakatirik na mga informal settlers o kaya ay walang right of way para makadaan ang sasakyan. Sa iyong pagbisita, kausapin mo rin ang mga kapitbahay o ang barangay officials para magtanong tungkol sa history ng lupa kung ito ba ay naging sanhi ng away sa pamilya o kung may mga claimants na lumalabas. I-check mo rin kung malapit ba ito sa mga hazard areas gaya ng fault lines o landslide-prone areas sa pamamagitan ng paggamit ng mga online tools gaya ng Hazard Hunter PH na gawa ng ating gobyerno.
Ang pagtapak mo mismo sa lupa ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam kung ang property na ito ay magbibigay ba sa iyo ng peace of mind o puro stress lang sa hinaharap. Isang napaka-importante pero madalas na nakakalimutang step ay ang pagkuha ng isang geodetic engineer para magsagawa ng relocation survey bago tuluyang bayaran ang seller. Ang survey na ito ay magpapatunay kung ang sukat na nakasulat sa titulo ay tugma ba sa aktwal na boundary sa lupa at kung wala bang nakaharang na bakod ng kapitbahay sa loob ng iyong property. Maraming kaso sa ating mga kababayan ang nauuwi sa demandahan dahil lang sa overlap ng boundary na aabot lang pala sa 10 to 20 centimeters pero malaking gulo na ang idinudulot. Ang report mula sa licensed engineer ay magsisilbing basehan mo para masiguro na hindi ka nalalamangan sa sukat at para makapagtayo ka ng sarili mong bakod ng may kumpiyansa. Isipin mo na lang na ang bayad sa engineer ay isang maliit na insurance premium para maprotektahan ang milyon-milyong investment mo at para maiwasan ang boundary disputes na pwedeng tumagal ng maraming taon sa korte. Kapag sigurado ka na sa lahat, ang huling hakbang ay ang tamang pag-execute ng Deed of Absolute Sale na kailangang pirmahan sa harap ng isang notary public para maging isang public document ito. Siguraduhin na ang lahat ng detalye sa dokumento gaya ng pangalan, address, technical description ng lupa, at ang exact amount ng bilihan ay tama at walang bura. Pagkatapos ng pirmahan, huwag kalimutang i-process agad ang paglilipat ng titulo sa loob ng itinakdang panahon para maiwasan ang malalaking penalties sa Bureau of Internal Revenue para sa capital gains tax at documentary stamp tax. Ang paglilipat ng ownership ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya dahil dadaan pa ito sa Assessor's Office at Register of Deeds para sa bagong titulo sa ilalim ng iyong pangalan. Kapag hawak mo na ang Transfer Certificate of Title na nakapangalan na kay Ariel Kurt Flores o sa iyo mismo bilang investor, doon mo palang masasabi na tunay nang sa iyo ang lupa at handa na itong maging pundasyon ng iyong yaman. Aral 5, Land Banking, bilang pamana at generational wealth. Ang land banking ay ang sining ng pag-iipon ng lupa hindi para tirhan agad, kundi bilang isang investment na magsisilbing pundasyon ng yaman para sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Sa kulturang Pilipino, ang pagkakaroon ng sariling titulo ay simbolo ng tagumpay at seguridad, at ito ang pinakamagandang legacy na may iwan mo sa iyong mga anak at apo dahil ang value nito ay hindi basta-basta natitibag ng panahon. Habang ang ibang investment gaya ng cash o sasakyan ay nawawala ang halaga o nagde-depreciate, ang lupa ay isang asset na habang tumatagal ay lalong nagiging mahalaga at scarce o kumakaunti ang supply. Ito ang tinatawag nating generational wealth, kung saan ang desisyon mong mag-invest ngayon ay magpapabago sa buhay ng iyong pamilya sa susunod na 50 to 100 years. Ang land banking ay nangangailangan ng mahabang pasensya, pero ang bunga nito ay ang financial freedom na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi pati na ang mga susunod na salin-lahi ng iyong lahi. Para sa mga ka-tips na nagsisimula pa lang, mahalagang maintindihan ang pagkakaiba ng raw land at developed lots para malaman kung ano ang swak sa iyong long-term goals. Ang raw land ay yung mga lupang wala pang kalsada, kuryente o tubig at kadalasan ay napakamura pa ng presyo dahil nasa gitna pa ito ng bukid o malayo sa kabihasnan. Sa kabilang banda, ang developed lots sa loob ng mga subdivision ay mas mahal dahil ready na ang lahat ng amenities, pero mas mabilis din itong tumaas ang value sa short term dahil pwede na itong tayuan ng bahay agad. Ang diskarte sa land banking ay ang pagbili ng raw land sa mga lugar na may potensyal na maging commercial hub sa hinaharap dahil dito mo makukuha ang pinakamalaking return on investment. Ang puhunan mo na 100,000 pesos sa raw land ngayon ay posibleng maging 1 million pesos pagdating ng panahon na dumaan na ang sibilisasyon at development sa lugar na iyon. Ang psychology ng land ownership sa ating mga Pilipino ay malalim dahil ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaugat o sense of belonging sa ating sariling bayan. Kapag may lupa ka, mas nagiging secured ang iyong mindset dahil alam mong kahit anong mangyari sa iyong trabaho o business, mayroon kang physical asset na pwede mong balikan o pagtaniman para mabuhay.
Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng maraming OFW na bumili ng lote sa probinsya kaysa mag-invest sa stock market na hindi nila nakikita o nahahawakan ang kanilang pera. Ang pagkakaroon ng lupa ay nagbibigay din ng disiplina sa pag-iipon dahil ang monthly payment mo sa amortization ay nagsisilbing forced savings na hindi mo basta-basta magagastos sa mga walang kwentang bagay. Sa bawat square meter na nababayaran mo, unti-unti mong itinatayo ang pader ng iyong financial security na hindi kayang buwagin ng anumang krisis sa ekonomiya. Dapat din nating pag-isipan ang tinatawag na exit strategy o ang plano kung kailan at paano mo ibebenta ang lupa para makuha ang iyong pinaghirapang profit. Hindi porke land banking ay itatago mo na ito habang buhay. Kailangang alam mo ang sweet spot o ang panahon kung kailan ang demand sa lugar ay nasa peak na para maibenta mo ito sa pinakamataas na presyo. Maaari mong ibenta ang lupa ng buo o kaya naman ay ipasubdivide ito sa maliliit na lote para mas maraming buyers ang makabili at mas lumaki ang iyong kabuuang kita. Ang pagbebenta ng lupa ay dapat na may sapat na timing, gaya ng paghihintay na matapos ang isang malaking mall o factory sa malapit na lugar bago mo ito ilagay sa market. Sa ganitong paraan, ang iyong investment ay magbibigay sa iyo ng malaking capital gain na pwede mong gamitin para makabili ng mas malalaking properties o kaya ay gamitin para sa iyong retirement fund. Panghuli, ang land banking ay dapat maging bahagi ng iyong diversification strategy kung saan hindi lahat ng iyong itinatabi ay nasa iisang basket lang. Habang ang lupa ay napakagandang investment, kailangan mo pa ring magtabi ng liquid cash para sa mga emergency at iba pang pangangailangan ng pamilya. Ang balanse sa pagitan ng real estate at iba pang financial instruments ang magsisilbing protection mo sa anumang sitwasyon sa buhay. Tandaan natin mga ka-tips, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bulsa ngayon, kundi sa dami ng assets na patuloy na lumalago para sa iyong kinabukasan. Ang pagbili ng lupa ay hindi lang basta transaksyon. Ito ay isang commitment sa iyong pangarap at isang regalo para sa iyong pamilya na hinding-hindi nila makakalimutan. Simulan mo na ang iyong land banking journey ngayon dahil sa huli, ang lupang inaapakan mo ang mag-aangat sa iyo patungo sa buhay na masagana at payapa. Sa huli, ang pag-i-invest sa lupa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng titulong nakapangalan sa iyo, kundi tungkol sa pagbuo ng seguridad at legacy para sa iyong pamilya. Natutunan natin na ang lupa ay isang asset na patuloy na tumataas ang halaga, kayang magbigay ng cash flow at pwedeng makuha gamit ang tamang leverage o good debt. Huwag nating kakalimutan ang kahalagahan ng pagiging mabusisi sa mga legal na papeles at ang paggawa ng due diligence para hindi masayang ang ating pinaghirapan. Ang land banking ay isang long-term game na nangangailangan ng disiplina at tamang kaalaman. Bilang mga ka-tips, ang layunin natin ay hindi lang basta kumita, kundi ang maging matalino sa bawat desisyong pinansyal na ating gagawin. Tandaan na ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagsisimula ngayon. Maliit man o malaki ang iyong unang hakbang, ang mahalaga ay mayroon kang itinatanim na aanihin ng susunod na henerasyon. Hanggang sa muli nating pag-aaral tungo sa masaganang buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.